the cap, ito yon. Yan. So, kung ito, sa nakita nyo yung D dyan, ang minimum daw niyan ay 300 mm. That's the minimum. Concrete cover, ang concrete cover niya ay ito yung distance no mismong yung baba nung longitudinal natin up to dito sa edge ng pile, which is 75 ang minimum niyan. 75. So, parang concrete cover din, kaya lang sa pile siya pupunta. And additional na 150, ito daw yung naka-embed sa pile. Okay? So, please remember, so DL, kung DL to, 300 plus yung half ng bar diameter plus 75 plus 150. Yun yung magiging thickness ng pile cap natin. What else? The reinforcing bars are placed at a clear distance of 75 mm above the pile head. Depth of footing above bottom reinforcement shall not be less than 300 mm for footing on piles. Ito yun yung sinasabi dyan. Under a concentric load, all piles in the same group are assumed to carry equal axial loads. So, kung ito daw naman ay concentric load, hindi siya eccentric, ibig sabihin walang bending or moment, i-divide lang sa lahat ng piles yung load na yon. Okay? Pero kung may kung may moment na to, para yung pinagsosolve nyo ng most stress bolt or most stress bolt sa steel pag eccentric siya, ganun din. Parang ganun din yung pag-solve natin dito. Okay? Syempre, the more na mas malayo yung siya yung lesser stress, yung mas malapit yun yung pinaka-stress. The soil under the pile cap is not assumed to offer any support. Yun nga, kasi nga hindi naman natin kinukuha to. Hindi natin kinukuha na ng ganyan, no? Walang ganyan. Okay? Ito naman ay para sa diagram later on magagamit. Okay. So, next ay criteria design. Ito, tandaan natin. Wala pang bending to, concentric to yung pinag-uusapan natin. Yung R, ito yung load per pile. Okay? Yung load na dala-dala ng bawat pile. So, that is PU over N. Ultimate axial load divided kung ilan yung piles nyo. Okay? Divided kung ilan yung piles. N is the number of piles. So, yung pagkuha naman ng moment actually, di ba sa isolated footings natin, o yung mga footing natin, ang pagkuha natin ng moment ay mula dito, pero QU yung inaano natin. Hindi, dito naman ang pagkuha ng moment ay yung R ng bawat piles. So, for this one, yung moment niya for the longitudinal is mula pa rin naman sa face ng column, and then syempre may R na kayong dala-dala ng load per pile niyan times ang moment arm niya is mula dyan sa gitna. Okay, that is X2. Dito na pala. And then X1. Okay, next. So, yun, para dyan sa moment. Clear tayo dyan. Ngayon, kung gusto nyo naman, kung i-design naman natin kung ilan yung bakal para sa transverse, dito lang, magmo-moment lang naman kayo dito. Okay? Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. O, 5 yung involved.
Diyan lang. Ganun lang para makuha yung moment. And then, pag may moment na, syempre, next na kunin yung raw and then number of bars. Okay? For computing the shearing stress, pag beam shear o one way, hindi na, nabago na to sa sa 2015. Alam nyo na yan, 0.17 na yan. Okay? 0.17 na. Saan mag-o-occur yan? So, mula sa face ay at a distance DL. Ganun pa rin at a distance DL. Pero syempre, may tatlong cases yan. Kung tatamaan niya yung pile o hindi. Mamaya i-discuss natin. For punching naman, hindi na to 1/3 kundi 0.33 na yan. Okay? Same pa rin kung ano yung punching natin sa ay ganun pa rin. Ito yung sinasabi ko kanina yung sinend ko sa GC. So hindi na yan 1/3 kundi 0.7, 0.33. 0.33 na yan. What else? Next. Ito na. For beam shear. Pag yung DL daw natin ay, actually maraming tatlong case to. Either tatama siya dun sa, kung tatama siya dun sa diameter, sa mismong pile, sa lesser ba dun sa mula sa diameter niya, like dito. So kung ito yung diameter, dito, kung dito tumama yung DL niya mula dito sa face, kung dyan siya tumama, ito yung formula ng pag-compute ng VU. Okay? So, para dito sa drawing na to, di ba sabi natin yung R kanina ay load per pile, may R tayo makukuha. Yun yung dala-dala ng bawat pile. So, dito, tatlo, kasi buo pa rin naman yan, buo pa rin, tatlo. Ito yon 3R. Yung R prime dito, ito na yung mababago, yung tatamaan nung DL natin. So kung dito daw tumama, mababago na yung formula niyan. Kumbaga, hindi na kasi yung 100% nung R yung tatama sa kanya, lesser na doon. Kaya ang formula para doon sa niyan ay ito na, R prime. So R is equal to 1/2 kasi ito 1/2 plus yung C1, ito C1 over pile diameter. Over pile diameter. Yun. Okay? So, dahil dyan yung tumama, ang critical, ang kukuhanin natin ay dito. Diba? Ito naman yung mababali sana dun sa beam shear. Next, yung isang case naman, kung hindi mismo sa sa diameter, outside na dyan, okay? Outside na, dito naman. So, kung pagbabasehan pa rin natin tong drawing na to, kung yan pa rin yung drawing, yun nga lang, itong circle dyan, pile dyan, dito daw tumama, dyan tatama. So, 3R, yan pa rin, pero yung R prime niya na, or yung bagong dala-dala na ng mismong pile nyo ay ito na. 1/2 less C1 over 300. Assuming na yung pile diameter ay 300. Okay? Depende dun sa pile diameter. And yung last na case niya ay kung mismong sa diameter lang. Syempre, kalahati lang. Kaya 3R plus 3R prime, wherein your R prime is R over 2 kasi nga kalahati lang. Clear ba? Nagegets ba? Na susundan? Remington? Medyo siya. Mamaya mag-example tayo para hindi lang medyo yung sagot niya. Okay. Ito problem. A 600 mm by 600 mm column section which carries a service dead load of 800 kN and a service live load of 1,500 kN is to be supported by a group of piles arranged as shown. Papakita ko. Under a concentric load. All piles in the same group are assumed to take equal axial loads. The soil under the pile cap is not assumed to offer any support. Assume that the service load includes the column loads plus the weight of the pile cap and the soil above the cap. F prime C 21 megapascal, Fy 276. Diameter is 300 mm. Determine the ultimate load per pile. Kadalasan sa board exam lumalabas to. Ma-perfect nyo, ma-master nyo lang to. Meron na agad kayong 3 points sa November. Determine the effective depth of the pile cap and determine the number of 25 mm diameter bars
needed for the file cap in both direction. Ibig sabihin, kukunin natin yung moment. So, solution for number 1 sa load per file. DL, 800, 1.2 yan. Live load, 1,500 times 1.6. Paki-compute nga, hindi ko sure kasi kung tama yung na-calculate ko dyan eh. Si Mark Kevin. Mark Kevin, andyan ka ba? Wait lang, sir. Compute ng PU kung tama. Pati na rin ng R. Sir, number of files yung 15? Yes, number of files is 15. Let's check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 5, 15. Tama ba itong na-compute ko, Mark Kevin, na 3,360? Tama lang, sir. Itong divided by 15. Pati yan, sir. 224. Okay. Sige, thank you. Take note na pagka may earthquake load tayo, ganun pa rin kung saan combination mag-govern. Okay? So, yun yung ano natin. Yun yung magiging basis kung saan combination mag-govern. Moving on, let's compute the... Dito, walang binigay na ano, walang given na effective depth kasi nga yun yung kukunin natin. So, for the effective depth of file, i-check muna natin sa punching. Kunin natin yung effective depth niya sa punching. Tapos, i-verify na natin kung ano, kung saan siya pagdating sa beam shear. Okay, so for this, VU is equal to PU less R. Okay? Ang VU natin for punching, that is PU less R. So, PU, yung ultimate lang, less R. Bakit less R? Kasi isang file yung tatamaan niya dyan. Okay, isang file. Kaya ibabawas natin, madidistribute dun sa paligid, which is 3,136. Paki-verify nga, Dom, paki-calculate nga kung tama to. VU, sir? Tama lang? 3,136? Tama lang, sir. Okay, thank you. So, ito. And then we check or evaluate the required depth. Yeah, initially, ito yung view natin from punching. So, i-check natin based sa stress. So, actual stress na dala-dala niyan in punching ay ito yung formula natin. Tama ba? So, VU over phi B sub O, wherein your B sub O is yung perimeter ng punching. So, D ab ang makukuha natin dito. Yun lang, i-correct na natin. D ab. That's D ab. D ab. Yan, D ab. So, dito naman, i-equate natin. Ito, hindi na to 1/3, kundi 0.17 na yan. 0.17 lambda square root of F prime C. Ang F prime C yata natin dito ay 21. Sige nga, paki-compute nga. Si Hener, andyan ka ba, Hener? Yes, sir. Sige, paki-compute yung ano, yung D. Mababago lang to. I mean, D ab pala. D ab ang makukuha natin dito. Mababago lang 0.17 na. D ab. Hirap magsulat. I-type ko na lang, sir. Okay. Sir, punching shear po ba yan, sir? Hindi ba 0.33 yun, sir? Or Ay, 0.33, hindi pa. Sorry. 0.33. 0.33. Oo nga, 1/3, 0.33. O, yan.
0.17 ako ng 0.17, 0.33 yan. 1/3. Na-enjoy nyo ba mag-asynchronous? Kawawa naman guys sa midterm. Sir. Ano, Remington? Hindi, sir. Asynchronous na nasa ilog. Parang si Satur. Sir, 583.880, sir. 583.880. Same din ba sa na-compute ng iba? 583.880? Ganyan? 880 mm. Yes, sir. Okay. So, kung 25 mm yung bakal na gagamitin ko, compute nga natin yung thickness ng file cap natin. Thickness equal to 583.880 plus D-ab to plus 25 mm. Tama ba? Plus yung 75 daw na clear plus 150. Yung mula sa baba, yung na-embed sa file cap. Yun yung thickness natin. Magkano yan? Si Resty. 833.88, sir. 833.88. 88. Say 835. Okay, say 835 mm. Yan yung thickness na nakuha natin sa punching. Okay? So, mula dyan sa thickness na yan, i-test natin ngayon siya sa beam shear. Okay? I-test natin siya sa beam shear. Kung ito yung thickness, ano ang magiging DL niya? Ipakibigay nga sa akin yung magiging DL niya. Si Cariza. Pakibigay nga yung magiging DL niyan. Less ano lang yata to eh. 835 less 25 less 75. Ay, hindi. 835 less 75 less 150 less 12.5. Bar diameter in 25 ba? Karizan, dyan ka ba? Kung wala, sige si ano na lang. Joyce? Nandiyan ka ba, Joyce? Yes, sir. Sige, Uyang 150 o saya dahil late ka. Ano yan? 597. Minimum yan na na i-add doon. Yan yung naka-embed na file. Yes, Joyce, pakiulit nga. 597.5, sir. 597.5. Okay, 597.5. Again, saya yung 150 galing dun sa sa drawing kasi ng file cap ang dinidesign natin. File cap. Ito yung files. Halimbawa lang yan. Ito yung files. File cap. Ito naka-embed na to. 150 daw minimum yan. 150. Ang DL natin mula dito eh. Yan. Tapos may 75 pa dito. Yan, 75. So, ang DL daw ay 59. .5. Okay, 597.5 mm. Let's check. Gamit yung DL na yan. Punta tayo na dun sa mga sa mga cases. Okay? So, ano ba mong pinaglalagay ko dito? Check natin na ngayon yung adequacy niya sa one-way shear or beam shear gamit yung depth na nakuha natin sa punching. So, kung 597, saan nag-ano yung 597? Kasi ito 900 to, center to center. Tapos i-less natin yung 300.
dito. Kasi 'di ba at a distance DL mula sa column. Ilan 'yon? 900 less 300, 600. Okay, 600. Yung 597, kung 600 tong nasusundan nyo ba ako? 600 mula dito hanggang sa center. Tama ba? Mula sa gitna, 600. Tama, sir. Okay, kung 600 yan, nasaan ngayon yung nasaan ngayon yung effective depth natin? So, 600 kasi ito mula dun sa column. Ito yung column natin. Yan. 600. Ano sir, mga 340. 597, halos nandito lang, di ba? Diyan. Dito banda. Exage lang para lang Yes, makita sir. nyo. Diyan. So, 597 yan mula dyan. 597.5. Okay, check natin ngayon kung kung safe siya sa punching at safe dito, okay na. Mag-govern yung 597.5 na DL natin at yung mismong thickness na nasolve natin na 835 ba yun? So, let's check. Syempre, dito sa layer na to, ito lang yung mamomodify yung R. Dito naman as is yung R. So, 224, ito yun. Saan na ba? Tatlong 224 plus 3. Tatlo na R prime. Yung R prime natin, ito na. C1. Ano ang value ng C1? That is 600 2.5, sir. plus 597.5. Sulat ko lang. Wait lang. C1 equal to 600 less 597.5. Ilan? 2.5. 2.5 na. So, ito, mali na, hindi na to. So, ito ay 2.5. I-compute nga ni, sino na next? Angelica, paki-compute nga yung bago nating VU. VU. Oh, case 1. Chine-check natin for case 1. Angelica, kino-compute mo ba? Mark Angelo. $1013.6 kilonewton. 1013. 1013. Tama sir. 1013.6. Okay, sige, wait lang. 1013.6. 1030, 1013. Tama ba itong na-type ko? Yes, Tama sir. sir. Okay, sige. Paki-check nga yung nominal o actual na na shear stress niya
So, gamit itong formula na to. Yan. Ang base natin ay, dahil longitudinal, ang base natin ay 27. And effective depth natin, yung DL kanina na kinuha natin, which is 597.5. Siguro, i-compute ni Patrick. Paki-compute yung ito. Actual punching. Ay, beam stress, shear stress. So, ito lang, ipalit lang naman to dito. 0.75 pa rin. Ito, mapapalitan na ng 597.5. 0.84 MPa, sir. 0.84. Yes, sir. Shear stress actual is 0.84 megapascal. Paki-compute nga, Mark Christian Agas, yung allowable. Gawin mo lang tong 0.17. Magiging 0.17 lang to. Hindi na 1/6. Andyan ka ba? O si Harold. Andyan ka ba, Harold? 779. Ang allowable ay shear stress allowable. Ilan? 0.77. 0.77 megapascal. Safe ba to, class, o hindi? Tikoy, safe ba o hindi? Actual 0.84, ang allowable 0.77. Ano, sir? Is it adequate o hindi? Hindi ko narinig yung values, sir. Paulit, sir. Ayan, naka-type. Yung actual ay 0.84 megapascal. Ay, hindi, sir. Allowable ay 0.77 megapascal. Hindi, sir. Is it safe? Hindi, sir. Nag-overdo. Okay, so hindi siya adequate. Since hindi to adequate, Redesign, sir. Palitan yung Ayan. thickness ng file cap. since not adequate, baka kailangan natin palitan yung DL. Baka yan dito yung mismong DL. So, let's try naman. Paano kung lagpas kaya dyan? Okay, paano kung lagpas dyan? So, i-equate lang natin si 0.77. O baka saktong nasa gitna kaya siya. So, ito, pakipalitan lang to ng 0.77. Ito ay DL. VU natin, hindi to yung VU natin, di ba? VU natin ay mababago pala yung VU. VU. Oo nga, bakit ito yung ginamit sa VU? So, palitan natin yung VU natin ng 3R plus 3R prime. Wherein yung R prime nyo ay may unknown na kasi hindi natin alam kung saan yung C. Hulaan nyo nasan yung C. Nasa gitna, nasa mismong diameter ba o nasa outside? O Saya, tingin mo. Saan kaya tatama? Hindi ko alam. Sorry. Siyempre, lumitaw na sa solution natin dito,
Hindi siya safe. Okay? Kung saan, siguro sa ano siya? Sa case 2. Case 2, ito. So, let's try. Pero iba na dapat yung view dito. Kasi nga, ang view natin ay, itong view na kanina ay para sa case 1. So, ang view para sa case 2. Let's compute. Ilan ang value ng 3R? Wait lang sir nga. Yung R prime ng case 3, di ba walang C yun nukan sir? Oo, hindi natin alam yung C kasi nga kung lalagpas What if- siya, ibig sabihin ang R prime natin One equal half. siya sa One half lang. 224 plus ba to? May 0.5 Minus, sir. minus yung C natin, ito yung pagitan ng DL less 600. Tama ba? Kasi yun sa gitna ang basis natin kaya 600 ito. Tapos DL natin kung lalagpas dyan, di yung C natin, ito na yung matitira dyan. 300. Ayan na. Dalawa ang unknown natin, isa lang pala, DL. Sana may mapalabas. I-solve mo nga. Sino na next? Adi, andyan ka ba? Romel. Sir, Pakisolve mo nga. 0.78. Ito yung sir, yung shear stress. Alin? 0.77. Yung 0.77, sir. 0.78, sir. 0.78 to. Yes, sir. Okay, sige, 0.78. 0.78. Sige, pakisolve mo nga. Yes, sir. For 3R plus 3R prime. Wherein your R prime ay ito na. Nasa taas. PL is 0.75. 25, 27. Itang sir. okay. Sir, 1.49, sir. $1.49 meters. Yes, sir. Sure? Yes, sir. Ay, 1.49 yung lumalabas. Ibig sabihin ay Sir, hindi ata na times ng 1,000 yung yung view kasi naka-KN pa rin yan, sir. okay. Sige, paki-multiply ng 1,000, Romel. Times 1,000. Sige, sir. Tama. Sino yun? 1,000 sa taas. 615.79. Ano? 615.79. Ikaw, bagal na itong maglipat-lipat. Bruh. 615.79, sir. 615.79. 615.79 79, sir. mm. So, itong 615 na to,
talaga naman mas mataas sa 600. So, tama lang na na tumatama dyan. So, kung i-check natin, kunin nga natin yung si JV Bacani, andyan ka ba? Meron, sir. Paki-compute mo nga yung yung tawag nito, yung mismong allowable shear stress. Yung allowable shear stress natin gamit itong DL na to. Ay, allowable ba? Teka lang. May allowable na tayo. Actual pala. Actual shear stress niya. Dapat mas mataas na siya ng 0.78. Or exactly 0.78. Saglit lang, sir. Okay. $1,715.37, sir. Hindi, yung shear stress niya, ito lang, ibabalik mo lang tong Etong DL na to, ilalagay mo lang dyan. Tapos, ilalagay mo din dito. Tapos, 3R plus 3R prime, your R prime ito. Times 1,000 yung nasa taas. Para makuha yung nominal... ulit yung... sige, sir. Yung mismong value ng DL na yan, sir, no? 615.79. Yes, sir. Mathematically speaking, mukhang mag-a-arrive ka ng 0.78 mismo, di ba? Kasi dyan natin in-equate. Pero paki-verify pa rin. So, wala na to. New VU kasi ito na, new VU talaga na nilagay na natin dyan. 0.78? 0.78 pa. Dapat 0.78 yan. Kasi galing din yan dyan eh. Saglit lang, sir, nagsisyntax error. Okay, sige. I-verify mo na lang mamaya pero dapat lalabas diyan 0.78. Ito lang pagka syempre in-equate na natin talagang 0.78 yan pag ibabalik nyo. So pag ito lumalabas na DL na 615.79 plus. Ayun, sir, para lang ma-approve na 0.779. 779. Sige, 0.7. Ba't kaya kinulang yun? Round off? Assuming na lang na equal na siya. Itong 615.79, since case 2 yung ginamit natin at inassume natin na mas malaki siya sa mismong dito sa may diameter greater than 600. So, ibig sabihin okay na tayo dyan. Okay yung assumption natin kasi lumalabas naman talaga na
ang lumalabas na DL ay greater dun sa 600. Pero kung gusto nyo i-check, pwede naman. Kung gagamitin nyo mismong sa 600. So, kung sa 600, 1088 yung ano niya, ang lalabas na shear stress niya ay 0.80 to 0.83, which is greater than 0.78. So, fail pa rin yun. So, tama tong assumption, tama tong ginawa natin dito. So, therefore, yung DL na 615.79, pagpunta tayo ng bagong thickness, ano na yung bagong thickness natin? $615.79 plus 12.5 plus 75 plus 150. Ilan yan? Si Renny May. Pa-compute niya kung ilan to. $853.25, sir. 853.25. Say 855 mm. Ito na yung final na thickness natin. Pero sa exam, pag tinanong sa sa bagay, sa exam talaga tatanungin ko naman na ano yung thickness dapat. Para malaman niyo yung thickness, syempre kailangan yung i-check sa bawat cases diyan. So dito, fail naman na talaga. So tama dun sa case 2. Okay? Okay na ba tayo? Reinforcement along the long direction. Yung kanina ay for beam lang yon, hindi siya, yung R niya hindi magke-carry dito, okay? Kasi moment na yung pinag-uusapan natin. I mean yung R prime, R pa rin yung mag-ano dito. Ang mag-iiba lang ay is yung inyong moment arm. Okay? For longitudinal, syempre dito tayo magmo-moment dito. Ano ang basis ko? 'Di ba longitudinal ganyan yung ganyan yung bakal. Ibig sabihin, ang moment na re-resist niya yung dito. So that is why 3R, ito yon 1 2 3 times yung moment arm niya, 1.5 daw. And then dito naman 3R plus moment arm niya ay 0.6. May lalabas na moment diyan. Double check nyo na lang. And 25, 20. So, 20 daw dyan. Next, para sa short direction, dito tayo magmo-moment. 5 yung R nyo dyan. At ang moment arm niya ay 0.6 mula dun sa face. Ang lalabas daw ay 32. Okay? Ang base nyo, syempre, ito. Saan nyo ilalatag yung bakal, di ba? O, yan. Ito yung base. May pala. Palitan nyo to kasi DL. Hindi ko alam kung Romin ang nag-govern dito eh. O, Romin pa rin pala kahit na magbago yung DL. Magbabago rin pala to. AS. Sige nga, paki-recompute. Ito na lang ang gamitin natin na DL. Wag na yung galing dito. Ito na lang. Para hindi na humaba pa. 615.79. 615.79. Diyan na rin tayo kumuha ng thickness. Gusto nyo ba kumuha ulit ng bagong DL? Kasi bago na yung thickness natin. Anong gusto nyo? Syra. Diyan ka ba, Syra? Sure. Ano gusto mo? Kumuha ng bagong DL? Based dun sa... Bago na lang, sir. Bagong thickness? Bago, sir. Bago. Sige. Kunin nga natin yung DL mula sa thickness na 855. Pakikuha nga. Minus 75, minus 150. Thickness natin ay 855. 617.5. Ilan? 617.5. 617.5. Sige. Compute nga ni Precious. Precious, andyan ka ba?
Wala yata siya. Si ano na lang. CJ, andyan ka CJ? Yes, sir. Sir, 0.00578. 005. 78. Yung raw? Yes, sir. 0.00578. Yes, sir. So therefore, use raw. Tama ba? Ito ay yung DL natin ang gagamitin. Ito din yung DL na pala ginamit mo. 617.5. Use raw. $578. Diretso mo na kung ilang ilang 25 mm. $20 pa rin, sir. Ilan? 20 pa rin, sir. 19.63. So 20 pa rin. Okay tayo dyan. Sige, next si ano nga? Next kay CJ, si Rafael, andyan ka ba? May bago ng DS. Wala yata siya. Si Kalipdan, John Michael. Andyan ka ba? JM? Wait lang po, sir. Okay. Ang DS na natin ay mag-less 12.5 ka lang naman dun sa DL. Ay, hindi pala. Less 25 pala sa DL. 617.5 less 25. Ayan na DS natin. Ito pa rin yung MU. Ito lang mapapalitan. Five. $0.00441, sir. 0.00441. Romin pa rin. Romin. Palitan mo lang to. Ilan na yung value ng DS natin? $592.5, sir. 592.5? Yes, sir. Okay, pakipalitan nga to. Tapos, number of bars. Kung 32 pa rin ba? $28 na nakuha, sir. 28 na lang? Okay, kung 28. Sige. Okay na, class? Okay na tayo dyan? Ito moment sa Monday na kung may face-to-face na. Kung wala pang midterm ng Monday. May question? May tanong? I-rectify nyo na lang yung sinend ko ha kasi 2010 na pa yon na style, 2015 na tayo. So, ito na bago na. I-double check nyo na lang. Paki-double check na lang. Okay na? Okay, kung wala nang tanong, let's call it a day. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Nice. Pa-screenshot nga pala tapos pa-send sa GC kasi i-monitor ni chairman.